you want to grow, kailangan po ang buhay natin ay may malinaw na commitment. Ngayong umaga po, may dalawang bagay para lumago ka, and this will create a balance. Unang-una po, ang growth ay nangyayari dahil may Diyos. You cannot grow without God. Sabi po ng 1 Corinthians 3:6-7, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Look at that. Ang nagtanim at nagdilig, hindi yun ang nagpalago. Ang nagpalago si God. I cannot grow, you cannot grow without God in your life. Remember this, you need God to grow. At ito ang dahilan ng sabi ng Bible, so neither he who plants nor he who waters is anything, but it is God who makes things grow. Si Lord ang nagpapalago. So God is committed for us to grow because He Himself has chosen us. He has planted us. Ikaw ay pinili niya. Ayaw niya na ikaw na pinili niya, hindi ka lalago. Gusto niya na ikaw na pinili niya, lalalim ka. Because in you, sa buhay mo, mapaparangalan ng Diyos. Look at this, Isaiah 60:21. They are the branch I have planted, the work of my hands, that I may be honored. Hindi napaparangalan ng Diyos sa isang immature Christian. But once you grow in Christ, your life will become a blessing. People will truly become attracted with your life. And once they are attracted with your life, you become a blessing to them. And when you become a blessing to them, you are bringing honor to God. Bakit po? Kasi na-bless sila sa buhay mo. Pag ang buhay mo po hindi nakaka-attract sa iba, God will never be honored. Ito yung dahilan. Palalaguin ka ni Lord para maparangalan siya sa buhay mo. Wherever you are, you're in your house, blessing ka. Kasi yung mga tao na nakakakita sa iyo, nanay mo, tatay mo, tuwang-tuwa sa iyo. Andoon ka po sa work, blessing ka. Dahil yung mga kasama mo sa trabaho ay merong matatakbuhan para sa counseling, para ipag-pray sila. Bakit po? Your life will bring about the honor that God needed. Dahil sa buhay mo nakikita si Kristo. So this is important. Si God ang nagpapalago sa atin. Pero ang pangalawa, kailangan tayo ay lumago din. God caused the growth, but you need also to have partnership with God in order for you to grow. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ito yung responsibility mo para mag-grow ka. You have to go to church. Tell the person beside you, huwag kang ma-absent. Always go to church. Amen po ba? Alam niyo bakit? Faith start by hearing, and the hearing of the Word of God. If you cannot hear the Word of God, you will not grow in knowledge. Tandaan po natin, sabi ni Jesus, sabi ni God, my people perish because of lack of wisdom. Kapag kulang ka ng kaalaman, ikaw ay sisirain ng kaaway. Why? Because you lack knowledge. That's why sa college life natin, meron tayong kasabihan. Knowledge is what? Power. So whenever you have knowledge, you have that power. So kung ikaw ay walang alam, you will never grow. Ito yung dahilan that you need to go to church. You have to read your Bible. You have to meditate the Word of God. Because if you don't have the Word of God, you will never grow. Faith starts by listening. If you listen to the Word, you grow. Because you understand. The Bible says, you will know the truth, and the truth will set you free. Hindi ka lalaya, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Nalaman mo lang, mali pala ang ganito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, then nabasa mo sa Bible. Pero dati, nakikipag-away ka kasi hindi mo nabasa. Pero once you start to learn from the Bible, naggalit ang Diyos even to fourth generation. Ang sabi niya, isusumpa ko kayo hanggat sa ika-4 na salinlahi dahil sumasamba kayo ng ibang Diyos. Dito mo nakita ngayon, nasa Bible pala yun. Kapatid, I'm just telling you this. You will never grow without hearing the Word of God. You have to be in the church. You have to attend seminars. You have to be in a life group. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat nag-a-attend ka ng Bible study. Kasi po, if you will just rely on Sundays, hindi kayo nakakapagtanong dito sa akin. Kapag meron kayong hindi maunawaan, mag-aantay kayo na may magsabi sa'yo. Pero kung mahihain ka, magiging question na lang talaga sa isip mo yon.
But if you're attending a life group, a Bible study, pwede yung pagdating doon, sister, brother, pastora, pastor, ano ba yung sinabi ni Bishop na ganito? You can ask. And when you ask, they will give you some verses and insights. Ano yung ibig sabihin ng bagay na yon? I challenge you. Find a Bible study. Find a life group. You could never grow without it. Kaya po, mahalaga yung sinabi ni Lord. 2 Corinthians 10:15. We hope that your faith will what? Grow. That our work among you will be greatly enlarged. Without growing, we'll never grow and we will never get increasing. Hindi tayo lalaki na wala pong nag-grow. Because the only time I become productive when I grow. Kaya mahalaga po na nag-grow ako. Sa company, nag-i-invest ang mga company ng pera. Ipapatrain ang kanilang mga tao, papuntahin sa ibang bansa. Gagasto sila, isa lang ang dahilan, para mag-grow ng knowledge ang mga tauhan nila. They're investing money, but they are also gathering some production out of that input. So walang nasasayang. Nagbigay sila ng pera para matuto, yung natuto, nagdadala ng pera sa company. In our life is the same. You can never be used by the Lord na wala kang alam. God wants you to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. When you grow, you increase. When you grow, God can use you the more. At sabi po ng 2 Thessalonians 1:3, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is what? Growing more and more. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, more and more. Now, mahalaga ito, nag-grow tayo. Now, tingnan nyo po, and the love of every one of you has for each other is increasing. Hindi ko mamamahal ang isang kaaway na hindi ko naunawaan na ang kaaway ay pwede palang patawarin. Na ang kaaway pwede palang mahalin. Why? Because I don't read my Bible. I'm not listening. Ang sabi ko lang, mali siya, masama siya. He take advantage of me. Mali talaga siya. Siya ang unang lumapit. But the more you know the Word of God, mababasa mo. Ang malalim, siya ang unang makikipag-ayos. Hindi ka mag-aantay na batiin ka, ikaw ang babate. Anong dahilan? You know that you're growing. Because ang isang baguhan, ang isang batang Kristiyano, ang sasabihin lang yan, ako ang tama, siya ang mali, di siyang lumapit. Pero ang malalim na Kristiyano, siya ang hahakbang. Bakit po? Sapagkat tayo ay peacemaker. Sabihin mo siyang katabi, peacemaker. Huwag tayong gumawa po ng pader. Tayo ang gagawa ng tulay sa ikabubuti, ikaayos ng relasyon. Paano mo nalaman? Sapagkat sinabi ni Jesus, love your enemy. Bless these people who persecute you. Ang sabi doon, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kaliwa mo. Makikita mo ito at maunawaan mo kasi nagbabasa ka at nakikinig ka ng salita ng Diyos. The more you grow and the more you understand the Word, you increase in everything. Na lumalago ka, lumalalim ka, nagiging matatag ka dahil naunawaan mo ang salita ng Diyos. Now, to make a balance, tingnan niyo po yung verse na ito. God designed us and God as partners. Okay? May kasabihan ang mga Tagalog, Pilipino. Nasa tao ang gawa, okay, paliktarin natin, parang mali ako doon. Tama ba yun? Tama yun. Okay, so nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Okay, so tingnan natin dito in the book of Philippians, your partnership with God. What you do and what He will do. Sabi po ng Bible, work out your own salvation with fear and trembling. That's your part. Kailangan pagigihin mo. God, marami po, pag Sunday, ay Brad, pag sisimba ka pala, isama mo ako sa prayer. No. I can pray for you, pero hindi maaring maligtas ka dahil pinag-pray kita. Kailangan ikaw mismo magsimba. Hindi po pwedeng, ay Brad, isama mo ako ha, para yung problema ko ay maalis na rin. Ba't di ka nagsimba? Ba't hindi ikaw mismo pumunta sa Diyos? Ba't mo pinapadala yung sarili mo? Ba't hindi ikaw ang lumapit sa Panginoon? Simple lang. Pag sinabi mo, Lord, pagpalain mo ako, naniniwala ba kayo nagpapala ang Diyos? Anong iyong trabaho? Ang trabaho mo, walang iba kung hindi gumawa ng paraan, kumita. Makinig kayo sa akin. Kailanman ang Diyos hindi gumawa ng bangko, hindi gumawa ng bahay. Ang binigay niya,
kahoy. God only created the tree. He never created the house. He never created the chair. Ikaw ang gagawa nun. Sabihin mo siyang katabi, pagtamad ka, hindi ka pagpapalain. You have your part. Nakuha po natin? You have your part. Hindi pwedeng sabihin, Lord, sana bigyan mo ako ng makakain. Pwede yun. May kapitbahay na nakarinig. Kawawa pala ito. Nagpe-pray. Linagay sa'yo ngayon. Okay. Nandoon na yung pagkain. Di ka pa rin mabubusog hanggat di mo gagawin na ikaw ay kumain. Hindi ka pwedeng nakanganga, Lord, subuan mo naman ako. Hallelujah. You cannot do that. You have your part. Hindi ka lalago na wala kang bahagi. Hindi ka lalago na hindi mo gagampanan ang sarili mo. Kaya wag mong sisihin ang Diyos kung di ka nalago. Ikaw ang may problema, hindi ang Diyos. Kailan ba ang Diyos nagkulang? Wala. Kaya nga ang kanta natin, kahit kailan, di ka nagkulang. Ako ang nagkulang. Marahil ikaw din ay nagkulang. But God, never in a single minute na siya ay nagkulang. May part ako. May part tayo. If you want to have blessing, I have to do something. Hindi pwedeng nakanganga ako, bless me Lord, bless me Lord. Sabi ni Lord, ang tagal na. Kumilos ka, gumawa ka. Kaya ang sabi niya sa Deuteronomy 8:18, and I will give you wisdom, the ability to become wealth producer. Sabi mo kasi ang katabi, you are a wealth producer. Walang wealth producer na tulog. Walang wealth producer na nakahilata. Hallelujah. Saan na yung pangako ng Diyos? Sabi ng Diyos, wala, muta, aabutin mo. You have to work. You have to give your best. And then God will bless the works of your hands. Amen po ba? Tell the person beside you, mayroong kang tungkulin. Pero kung ang Diyos itatabi mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. That's why sabi ni Lord, John 15 verse 5, apart from me, you are nothing. Tandaan po, basahin natin. For it is God who works in you. Nakita niyo po, dito, work out your own salvation. And yet, ang karugtong, it is God who works in me. Meaning to say, kahit magsikap ako, hindi ako tutulungan ng Diyos, I will fall down. I will fail. Bakit po? Tao lang ako eh. Hindi ako Diyos. Kaya mag-fail ako. I need God in my life. Pero ang sabi ni Lord, God who works in you, that is God's part, both to will and to do His good pleasure. Again, I can grow because God says I will grow, and I can grow because I will give my best so that I can grow in my relationship with the Lord Jesus Christ. Handa na ba tayong lumago? Kapatid, spiritual growth is intentional. Hindi pwedeng, bahala na si Lord, kailan ako lalagaw. No, it is intentional. I have to read my Bible. I have to pray. I have to go to church. I have to pray and fast. I have to do all the discipline I need as a Christian. I cannot grow apart from my personal desire and intention. Kailangan ko gawin ito para ako lumago. Kaya po, wala pong lalago hanggat walang deliberate working sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Merong 4 na picture para po makita mo if you are growing. Okay, handa na ba kayo sa 4? Parang hindi. Handa na po ba kayo sa 4? Ang 4 po na ito, actually, ay hanggang alas 6 ng gabi. Pero nagpabili naman po ako ng McDo. Okay, yung ano ba yung tawag noon? Yung burger, Mac burger. I-deliver ngayon ng Jollibee. Parang ang gulo, ano? May Mac burger na galing sa Jollibee. Okay, so ibig sabihin walang darating. Okay, so I will just discuss 2 very important na picture to just tell you, ito ang picture ng isang taong malago. Number 1, sabihin mo sa katabi, you are a teacher. Able to teach. Kapatid, kung hanggang ngayon, hindi ka nag-share ng Word of God, nakikinig ka lang, pero hindi ka nagagamit. I'm not saying that you have to go to Bible school or seminary. What I'm saying is this. Anumang narinig mo, binabahagi mo sa iba, and that's becoming a teacher. Hindi ka pwedeng tanggap ng tanggap, pero si Jesus, hindi mo sinishare sa opisina mo. Si Jesus, hindi mo sinishare sa kaklase mo. And that is becoming an immature Christian. Because a mature Christian,
he will grow up to become a teacher. Kaya niyang mag-share, kaya niyang ibahagi, kaya niyang magpatotoo tungkol kay Jesucristo. And this is the picture na unang pinakita ni Paul sa isang growing Christian. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So yung napakinggan mo, ibahagi mo sa iba. The first picture of a growing Christian is that you are a teacher. You are not just a listener. Sabi mo sa iyong katabi, di ka lang tagapakinig. Amen po ba? Hindi ka rin pwedeng magturo na hindi ka nakikinig. You cannot impart something that you do not know. Kailangan una, maging learner ka para maging isang teacher ka. So hindi ka nagsisimba, hindi ka nag-a-attend ng trainings, ng seminars, ng discipleship, ng Bible study, you will never grow. So to become a teacher, you have first to learn. So importante po, unang-una, first and foremost, ang isang teacher ay isang reliable, mapagkakatiwalaan. At reliable teacher has an uncompromising integrity. Mahirap ka paniwalaan, nagtuturo ka ng bagong buhay, ikaw mismo malakas uminom, malakas ka magsugal. Pag sinabi mo ito sa tao, hindi sila maniniwala sa iyo. You have to be a reliable person. Merong isang nag-attend ng El Shaddai, nag-testify siya, Brad, sabi niya sa kanyang kumpare, ang ganda doon. Anong meron? Nako, sayawan ng sayawan. Taasan ng kamay. Grabe, tuwang-tuwa kami doon. Yung problema mo nawawala. Mag-attend ka, sumama ka. So hindi sumasama. Inulit niya uli. Nagkita sila, pare, sumama ka. Ang galing. Ang ganda, ang saya doon. Kumakanta kami, si Jesus ang lahat sa buhay. Nagtanong yung kumpare, pare, di ka na nagsusugal. Pare, sumama ka, ang saya doon. Sabi nang, di ka na lasinggo. Pare, sumama ka. Sasabihin mo sa'yo, mag-i-enjoy ka. Sabi po ng kumpare niya, hindi ako sasama. Bakit? Mga bingi yung tao doon. Bawat tanong niya, walang sagot. Kasi po, nagsasabi siya na maganda doon, pero yung buhay niya hindi rin binago. I want you to learn today that a true person that shares the good news will reflect what he is saying. Kung anong sinasabi mo, nararanasan mo na pagbabago sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Look at the key characteristic of a reliable teacher. First, he is faithful. Alam mo, ang hirap po ng mga Bible study leaders. Na ako'y nagsimula dito, going back in 1980s. Alam niyo po, talagang minsan sa isang araw, 4 Bible studies, 2 in the morning, 2 in the afternoon. Isa sa hapon po, tapos isa sa gabi. Sila Brother Tony, panggabi yan kasi mga teacher. So ang dami, isang compound dyan. May 20 teacher ba kayo nung nagturo ako doon sa inyo? Through Sister Ribay, siya po yung connection namin. So nagtuturo ako sa kanila. Alam niyo, kailangan, first and foremost, kapag gusto mo na maging blessing ka sa kanila, umulan, umaraw, bumagyo, nandoon ka. Kasi ang isang naglilingkod kay Lord, faithful yan. Hindi yan mahadlangan ng problema. Kasi minsan, ba't hindi ka dumating, sister, sa Bible study natin? Ang daming pagsubok, ang daming problema. Hindi ganon ang isang nagtuturo. Kahit anong mga pagsubok, tuloy lang yan. Kahit pa po nag-away na yung mag-asawa, kahit pa po walang pera yan, nandoon yan. Sasabihin niya, ang Diyos ay mabuti. Pag tinanong mo yan, mabuti ka pa sis, wala kang problema. Ang sagot lang sa'yo, mabuti ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang daming pinagdadaanan yan. Kaya lang faithful lang talaga siya kay Lord. Na kahit ano pang nangyayari sa buhay niya, hindi siya bumibitaw sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Kasi po, pag hindi ka strong, sa buhay na ito, ang dami talagang problema. Left and right. Pero isang bagay lang, walang isang anak ng Diyos na natitinag. Dahil pag anak ka ng Diyos na matatag, tapat ka sa iyong gawain. Palakpakan natin muli ang Diyos. Then, tested over time. Ang kanyang tinuturo, nararanasan niya. Ang kanyang buhay, nagre-reflect doon sa kanyang sinasabi. Mahalaga ito sapagkat sinusukat tayo sa buhay natin sa ating itinuturo. Then, tayo po ay merong tamang itinuturo. Doctrinally sound. Hindi tayo mag-aring magturo ng hindi tama. That's why you have to attend trainings. You have to attend Bible studies because
in doing so, you are growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Naiintindihan mo yung napakaraming bagay sa Bible. 1 year Bible study, for example, 4 times in a month, multiplied by 12. Ilang Bible study, ilang lessons ang natutunan mo. You grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Your teaching will become now accurate. Di ka magtuturo ng hindi tama. Kasi alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. You will always promote a healthy spiritual life. Sapagkat ang tinuturo mo ayon sa salita ng Diyos. Hindi lamang yon. You will be doing and teaching a genuine belief, guarding against error and false teaching. Alam mo agad yan. Uy, may nabasa ako, may napakinggan ako, may napanood akong reels. Ano kaya yon? Kaagad mong kayang sabihin, Brad, basahin mo ang Bible. Ito, pakinggan mo. Makikita mo dito na itong bagay na ito, hindi tama. Nasa Bible yung binasa niya, pero wala sa konteksto. Anong dahilan? Because again, you know the right doctrine. So, importante po ito na alam natin po yung ating tinuturo. Secondly, ang teacher ay hindi lamang po siya reliable. Ang teacher ay isang kayang magturo ng salita ng Diyos. That's why, kailangan unang-una, you have to clearly communicate the truth. Alam mo dapat, bago mo ito ituro sa iba. You cannot give something that you do not possess. Meron kaming kasabihan in Masteral, if you stop learning today, you will stop teaching tomorrow. Kung titigil ka ngayon mag-aral, wala kang karapatan magturo bukas. Meaning to say, you must always be a constant learner. Hindi pwedeng sabihin mo, matanda na ako, gurang na ako, ang dami ko nang alam, graduate na ako ng ilang kurso. No, ang pagkatuto ay walang katapusan. At isang magandang halimbawa dyan ay si Enrile. At the age of 90 ay nandoon pa rin sa Senado. And there was a time na siya po ang namuno ng isang ginawa po na impeachment na kahit yung mga bata magagaling, mahuhusay na mga maestrado, nagulat po sa kanyang mga sinasabi. It's all because this man always read books every day. So this is a challenge for all of us. Mahalaga, malinaw natin nasasabi ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Amen po ba? Dati po, malakas ako kumain ng aso, pero meron akong bayaw na mas lasinggo sa akin bago ko makilala si Lord, ay nakatikim siya ng aso na yung dati kasi, inaano nila yan na pinapatay yung mga gala. Tapos gagawin nila, sa Bisaya tawag sumsuman. Ano ba sa Tagalog yan? Pulutan. Yon, ginagawa nila. Alam mo, ito yung kwento niya. Kasi po, pag kumakain ako noon, yung asawa ko, pinapakuluan yung aking hinahawakan. Sabi niya, sige, kumain ka, pero pakukuluan ko yan. So, nang nagkwento niya, sabi niya, alam mo, Pastor Glenn, may time na mayroon kaming na ang tabang aso. Sabi niya, nang aming niluto, hindi namin naubos. Alam mo, kinabukasan sabi niya, ang lalaki ng uod, nabuhay kahit amin ang niluto. Mula noon, di na ako kumain. You will know the truth, and the truth will set you free. Dati po, itabi mo yan sa baka, kambing, ay wala yon, masarap ang aso. Pero hindi po, yung ngayong mga kumakain ng aso, yan naman iba alaga talaga. Yung cultured, inabantayan. Pero kahit cultured yan, I know the truth. So what I'm saying is this, pag marami kang nadidinig at naging malinaw ang sinabi sa iyo, maraming pagbabago na nagagawa para sa buhay mo. Sabi mo nga siyang katabi, natututo ka ba? Pag hindi kayo natututo, wag na kayong bumalik. Dahil ang gusto natin, you learn as you are listening right now. Are you learning? Palakpakan po natin ang Panginoon. Then effectively train others. Dapat hindi lang ikaw ang natututo. You have to duplicate yourself. Importante po ito. Because if you learn alone, parang matatapos po yon na wala kang legacy. Mahusay ka, pero wala ka namang naturuan. So dapat po, didoduplicate mo yung sarili mo. Pinaparami mo ang iyong sarili. At ito yung dahilan, nakita nyo po, itong ating mga manunugtog, ito po ay pangatlo o pang-apat na generations. Walang magagaling na manunugtog ngayon kung walang nagturo sa nakaraan ng mga
mga tumutugtog. Hanggang ngayon, nandyan yan sila. Sila Brother Ed, Brother Ramel. Sila po yung mga original. During 1980s, sila yung mga original kung manunugtog. May mga pamilya na, mga anak nila ang mga tumutugtog dito, mga anak na namin, hindi natatapos. Yung mga dancers natin, another batch na po yan. Ilang generation na yan na walang katapusan. Mga singers natin, ang natira na lang dyan na bata, si Evelyn. Yan na lang natira. Mabuti nga, yung isa nating song leader na talagang tingin ko kung hindi naging pastor, aabot ng 80 anyos, song leader pa rin dito. Makapagbakantay ng alive, alive. Ay, 80 anyos na eh. Oh, pero praise God, ngayon pastor na. Pero isa yun sa pinakamatagal. What I'm saying is this, tayo po ay nagkakaroon ng maraming mga taong natututo dahil ang buhay natin ay ginagamit ng Diyos para sa ibang tao. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, magkakaroon ka ng galing para gamitin sa iba. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kapatid, the key characteristic of multiplying teacher, first, they are faithful learners. Again, yung mga nagtuturo dito, si Evelyn, graduate yan ng Cathedral of Praise. Siya sa pinakamagaling sa music. Na i-reflect niya kasi galing siya nag-aral. Si Brother Ed, graduate yan ng PNU, major on music. Ang gagaling nila. Nagbibit pa ako dito kasi po choir director ako for almost 25 years. Pag may mahirap na beat, kasi ayaw nila magturo puro mga graduate, sabi ko kay Brother Ed, Brad, pinag-aralan ko na halos magdamag, i-beat yung ang sobrang hirap, ikaw na. Ibibit nila, alam na alam Kasi nga, yun yung kanilang major. What I'm saying is this, yung mga tao na ginagamit sa atin, nagpakadalubhasa yan. The word doctor, it means sila po ay naging dalubhasa. Ibig sabihin po, nagpakagaling, nagpakahusay sa bagay na yon. Kapatid, nais ni Lord na tayo ay mag-multiply. First, start to learn. Sino dito ang nag-a-attend ng mga discipleship training? Taas ang mga kamay, yung mga nag-a-attend. Sige po. So, napakaganda yan para po mag-grow ang inyong knowledge. They are extremely reliable. They are constant. They know their student and even they come prepared. Importante ito because preparation is the key. Hindi tayo magagamit ni Lord na hindi tayo handa. They're committed to reproduction. They equip, they disciple, they mentor, and even more reliable men to do the ministry. Meron pong tatlong bagay nun, mentoring, discipling, and ano po yung isa? Equipping. So mahalaga po na lahat ng ito ginagawa natin to help other people para mag-grow tayo. Alala ko nun si Brother Marlon na una niyang attend sa training ko. So nang matapos yung isang lesson, sabi niya, Bishop, kakausapin kita. So nag-usap kami. Sabi niya, akala ko kasi graduation na. Kasi tapos na po yung isang libro. Kaya po naghanda ko dito ng pera para pasasalamat sa'yo. Sabi ko, Brad, matatapos ito pag tumunog na ang trumpeta. So akala niya po yung pagtuturo ay kagraduate na kasi natapos sa isang libro. Sabi ko, ipapakita ko sa iyo yung libro. Nakita niyo po sobrang daming libro. Dadaanan natin lahat yan. So what I'm saying is this. Gusto ni Lord na gamitin ka, but you have to grow in knowledge. Nais ni Lord na mayroong mag-equip sa iyo, mag-disciple sa iyo, at mag-mentor sa iyo. At kayo ang tawag sa inyo, reliable men. Sabi mo sa iyong katabi, maasahan ka. Then you are to guard the truth. Kapatid, we are defenders of the truth. Yung po yung mga taong nagmo-multiply. They are these people that see to it na ang maling doktrina, nariyan ka para gabayan yung mga tao. Malaki ang trabaho natin, pero ang resulta ay ito. Mahalaga po ito. The process of 4 generation. Nagsimula kay Pablo, tumanggap siya ng aral mula sa mga alagad. Mula kay Pablo, in-entrust niya ito kay Timoteo. Mula kay Timoteo sa 2nd generation, tinuro niya ito sa mga taong nasa loob ng simbahan na may kakayanan. 3rd generation, faithful men. And then, they start the multiplication. Wala nang tigil. Sabi mo nga sa iyong katabi, walang katapusan na pagtitrain ng mga tao. Tingnan niyo po ang ating goal. A multi-generational chain. Paul, Timothy, reliable teachers, then
others. Wala pong tigil yan. Produkto ako ng tatay ko at nanay ko. Matapos po, sila po yung pwedeng sabihin ko na second galing sa pastor na meron kami. Sa aming church doon na ang edad po ay 75 years na doon po sa Mindanao. After that, ako ang naging produkto ng tatay. Si Pastor Ian ay another generation. So si tatay, second, ako third, si Pastor Ian ay fourth generation. Kung sa pamilya, third pa lang siya. Kapatid, what I'm saying is this. Nais ni Lord walang tigil na maraming tao gagamitin ng ating Panginoon. Why? The task is so great. Sobrang laki ng ating gagawin. Napansin ko nga, mas dumadami ang sumama doon sa dagat na sumusunod po, doon sa piyesta nung nakaraang araw. Makikita mo, in spite na marami ng turo, maniwala kayo, kahit ang pare, hindi na nila sinunod. Kasi it's already out of what they learned. It's already their personal choice para gawin yon. Sabi nga doon, ititigil. Ang sabi doon, pinos ng mga dibuto. Wala silang pinakinggan, kahit ang pare. What I'm saying is this, ang mga taong ito kailangan makarinig ng katotohanan. They need the Word of God. Kailangan natin mag-preach. Kailangan natin dalhin ito. At kung hindi natin dadalhin, maraming taong mapapahamak. Kapatid, ngayong umaga, nais ni Lord maging bahagi ka. Maaring ako si Paul, maaring may Timothy nagtuturo sa iyo, at ikaw yung reliable person. Ipasa mo naman doon sa iba. Palakpakan natin ang Panginoon. You are a soldier. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka lamang isang guro, kundi isa kang sundalo. If you want to see yourself as a growing Christian and a strong Christian, hindi ka lamang isang guro na natuto para maging pagpapala sa ibang tao at ibahagi si Jesus. Ikaw din ay isang matibay na anak ng Diyos. Sapagkat ang sundalo, hindi ito nahihirapan sa pagkikipaglaban. Bakit? They are trained in that way. Meron po tayong mababasa as the second picture in 2 Timothy 2, 3, and 4. Basahin natin. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier get involved in a civilian affair. He wants to please his commanding in chief. Si Jesus po ang tinutukoy natin. Meron 4 na bagay ang buhay ng isang sundalo. Number 1, a soldier suffers hardship. Ang mga sundalo po, talagang handa po yan magtiis. Kaya nga po, hindi ka pwedeng maging sundalo na hindi ka handa sa pagtitiis. Dahil bahagi ng kanilang training ay sobrang hirap. Sabi nga ni Captain San Juan, kabatch ko po sa Bible School, sabi niya, ang mga pulis, sabi niya, baliktad talagang isip. Sabi ko, bakit? Kasi pag kumain kami, una ang tubig, sunod ang prutas, sumunod ang ulam, huli ang kanin. Yun yung training nila. Pero biro lang niya yun. Nang ibig sabihin po, kung hindi ka sanay, hindi ka talaga magtatapos. Kasi gusto mo maayos eh. Gusto mo kumain, nandoon yung kanin, una mong kakainin bago yung ulam. Pero sa kanila, pabaliktad because that is part of their training. Pangalawa, a soldier separate himself from the affairs of the civilian life. Naiba ka, hindi ka compromiser kasi isa kang sundalo ng ating Panginoon. Tell the person beside you, I am a soldier of Jesus. Kaya hindi natin pwedeng gawin ang ginagawa ng wala sa Diyos kasi sundalo ka ng Panginoon. Pangatlo, a soldier does what he does to please his commander. Wala tayong ibang pasasayahin kundi ang Panginoon. The Bible says, whether you eat or drink, whatever you do it always for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse number 31. So mahalaga po na lagi tayo nagkakaroon ng puso na handa maglingkod sa Diyos. Pang-apat po, sabi mo nga sa iyong katabi, handa ka na ba? Mahalaga po ito, sapagkat yung pang-apat po, magdadala po sa atin sa kaalaman na tayo po na nasa Panginoon ay ginawa para makipagdigma. You are made for battle. Hinanda ka ng Diyos. Soldiers are made for warfare. Ginawa ka ng Diyos para lumaban. Ito yung dahilan, hindi ka anak ng Diyos kung duwag ka. Ang anak ng Diyos is a fighter. Handa siyang lumaban. Why? Christian life is a life of battle. Ang daming pagsubok. Ang dami po nakakaharapin mo.
Madalas pag Kristiyano, nilalamangan, pinagsasalitaan ng pangit. Pag hindi ka handa, magagalit ka. Ay ayaw ko na nga. Pag anak ka pala ng Diyos, ay parang yuyurakan ang pagkatao mo. Sometimes, iti-test ang iyong pagkatao. Pero ito ang sundalo. Meron akong kaklase na isa po siyang Marines. Nang nag-usap kami, sabi ko, bakit ang mga Marines mayabang? Alam mo, ang sagot lang niya, we are built in that way. Imagine niyo po yan. Ibig sabihin po, ang isang sundalo, kaya sila matikas, kasi they are built in that way. Anak ng Diyos, tell the person beside you, kapatid, nilikha ka ni Lord na matatag. Amen po ba? Lahat ng mga anak ng Diyos na matibay, pumalakpak sa Panginoon. If soldiers are made in that way, I want you right now to think about this. You as a Christian was made in that way. You are made for war. Gusto ng Diyos gawin yan sa iyo. That's the reason why ang Israel po nang tatawid sa land of promise, 11 days lang, andun na po sila. Pero ang sabi ni Lord, huwag kayong tumuloy doon, Moses, dahil kapag may digmaan, aalis ang Israel, hindi sila sanay sa laban. Dito kayo dumaan. At alam nyo, 40 years na training bago sila pumasok ng land of promise. Kapatid, pagpapatunay yon, nang sila'y pumasok, walang kalaban na lumaban sa kanila. Dahil sanay na sila sa digmaan. Mga anak ng Diyos, you are trained for war. Spiritual warfare, hindi para manakit ng kapwa, kundi para labanan ang lahat ng plano ni Satan sa lahat ng tao because you are God's soldier. Ngayong umaga, gusto ko makita that you are designed to be strong and courageous. Kaya ka binigyan ng Holy Spirit because you cannot stand without the Holy Spirit. Kaya binigyan ka ng armor of God. Ano po yung armor of God? Una po, helmet of salvation. Linagyan ka po ng breastplate of righteousness. Linagyan ka ng sword of the word of God. Linagyan ka po ng shoe of readiness to share the gospel. I-put on, ilagay mo sa iyong pagkatao ang armor of God, and you will come out as a great victor because you are God's army. Palakpakan natin ang Diyos. You have with you Christ as your high priest, interceding for you every day. Faith in God is not passive. It is aggressive. You have to fight. You have to stand up. You have to fight for the cause of Jesus Christ. Faith that is fighting faith will keep you away from falling, failing, and backsliding. Kasi palaban yung pananampalataya mo. Fighting faith reaches out those needing faith and wins them for Christ. Merong isang lalaki po, ang pangalan niya ay si Thomas Edison. Grabe ang taong ito. In terms of invention, isa siya sa pinakamagaling. Siya po ang nag-imbento ng microphone, phonography. Alam niyo yung phonography? Yung po yung sa probinsya na dati na may karayom lang. Yung ba yung tumutunog? Siya po ang nag-imbento doon. Incandescent lang. Ngayon kasi po LED na lahat. Pero siya ang gumawa niyan. Doon lumabas na tinanong siya, itutuloy mo pa ba yung invention mo? Na ikaw ay nagkamali na ng 9,999 times. Sabi niya, why not? Sabi niya, bakit nga? Because I learned what not to do 9,999 times. Imagine po yung wisdom na meron doon. Dahil natutunan ko na ang hindi ko dapat gawin. Dahil nagkamali ako ng 9,999 times. Siya po ang gumawa, incandescent lamp. The storage battery, siya ang gumawa. The talking movies, at meron pa pong 1,000 others. Isang araw po, nagkaroon ng sunog. At alam niyo, lahat ng invention niya, doon sa kanyang laboratory, naging isa na lamang po itong alikabok. Ang kanyang insurance ay sobrang liit na umaabot lamang ng $285,000, pero ang nasunog po ay millions of pesos. Nang siya po ay pinuntahan ng kanyang anak, dahil hinanap niya ang kanyang tatay, napanood siya ng kanyang anak na si Charles, na nakaganyan lamang po. Very calm. At nagtanong po siya, bakit ka tay kalmado sa kabila na lahat ng pinagpaguran mo nawala? Ito ang sagot niya. Dito mo makikita ang taong may takot sa Diyos. Ang sabi po niya, sabi ni Edison, there is a great value in disaster. All our mistakes are burned up. Thank God we can start anew. Grabe.
Alam niyo po ba, nang sinabi niya yon, 3 weeks after, 1877, to be exact, kung kailan lumabas, ang unang version ng pornography or phonograph, ito ay nagawa na gumagawa po ng isang mechanical device that records and reproduce sound. Nangyari 3 weeks after na nasunog ang kanyang laboratorio. Kapatid, tama ang sinabi niya. Kasabay ng pagiging abo ng mga pangarap ko o aking ginawa ay kasabay doon ang aking mga pagkakamali ay nawala para magsimula uli ako ng bago sa ipapagawa sa akin ng Diyos. Sino ngayon ang nagsasabi may bagong ipapagawa ang Diyos sa atin? Look at what 2 Timothy 4:7 and 8 says. I have fought a good fight. I have finished the race. I have keep the faith. Sabi mo sa iyong katabi, keep the faith. Paano ba ang isang sundalo ay magiging isang palaban at hindi lalayo doon po sa kanyang paglilingkod sa Diyos? 3 bagay. Number 1, take courage. Sabi mo sa iyong katabi, maging matapang ka. Alam niyo po, Proverbs 28:1 is a good verse for us. Sabay nating basahin. The righteous are bold as a lion. One more time. The righteous are bold as lion. Tingnan mo yung katabi mo. Kung yan ba ay leon o isang pusa. Pag ginulat mo yan, baka ang sagot niya, nyawk! Kapatid, sabi mo sa katabi, leon ka! There was a time I was teaching the policemen sa lugar po ng Trece Martires. Yung dati pong mayor doon, yung tawagin na Mayor Latigo. So, I was teaching during the time dumating siya. Hindi ko siya kilala talaga. Kasi dumating, naka-short, maraming bodyguard. Sabi ko, sino kaya ito? Pagdating po doon, habang nakikinig siya, ang dala ko po is sanctity of marriage. Kasi mga policeman po yon. Alam mo, tumayo siya. Sabi niya, Reverend, could you stop? Sabi ko, for what reason, sir? Sabi niya, hindi ito simbahan. Mga pulis ito, ba't mo tinuturuan yan? Tungkol sa pag-aasawa. Dapat turo mo dyan, barilan. Ang sabi ko sa kanya, sir, whatever I taught with these policemen are recorded in their book. What I am telling with these people are exactly what they need as a policeman. Alam mo ang sagot niya sa akin? Continue po, Reverend. Ituloy po ninyo. Nung kami ay kakain, sabi po ng Chief of Police, sir, nagawa mong sagutin si Mayor, takot kami dyan eh. Pag may sinabi yan, huwag kang sasagot. At kailangan kahit kami po ay tatahimik lang. Sabi ko, hindi. Nasa inyong Biblia yan ng mga pulis. I have this authority because I have this power that comes from God. I am bold like a lion. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, walang makakapigil sa iyo. You are bold like a lion. Amen po ba ang mga leon ng Diyos? We can be brave in the face of danger. Sabi mo sa katabi, no fear. We can be steadfast in the face of opposition. You won't give up. You must not be afraid to take action in the face of resistance. Why? You cannot be intimidated. And you will be always optimistic in the face of despair because God has given you a heart that won't lose that kind of heart. Sabi mo nga sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. No fear. Anong dahilan? Bakit wala kang takot? Remember who you are in Christ. Amen po ba? Who you are in Christ. You are victorious. You are accepted. You are justified. You are redeemed. You are saved. You are completely forgiven. Your sins are washed away. Yun ka kay Jesucristo. 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of love and of power. Palakpakan natin muli ang Diyos. Pangalawa, confront your fears. Harapin nyo ang inyong takot. Ayon sa pag-aaral, 95% ng kinakatakutan mo hindi mangyayari. Sabihin mo siyang katabi, ang tagal mo na palang niloloko. 95% ng kinakatakutan mo hindi mangyayari. Only 5% are realistic. Makinig kayo sa akin. Kung gusto nyo po malagpasan ang inyong takot, name your fear. Kung iisa-isahin kita ngayon. Kasi po sa dictionary, sobrang dami na ng phobia. Ang wala na lang is phobia. Lahat po sobrang daming phobia.
Meron pong fear of heights, merong fear ng blood, fear of darkness, napakaraming fear. Kapatid, ano ang fear meron ka? Ako po, yung asawa ko, ang fear niya, ang tindi. Pag kami po ay mayroong samaan ng loob, isa lang ang prayer ko, Lord, magpadala ka ng cockroach. Sino dito yung... Naalala ko yung si Agamul, iniwanan yung kotse dahil merong cockroach sa loob. Nasa daan, may cockroach. Tinigil yun sa sakyan, tumakbo dahil merong ipis sa loob. May kanya-kanya sayong takot. Pero ngayong umaga, as you name your fear, ngayong umaga, you can overcome your fear. Sabi mo siyang katabi, dadaigin mo ang iyong takot. Amen. Psalms 121, basahin po natin. My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Pangalawa po, constantly keep the faith. Hold on to the truth. Whenever God promised, He will always do it. Don't compromise. Don't drift away from the truth. Hold on to what is being said in the Bible. Live a life of faith. Sigaw nga po natin, mabuhay na may pananalig sa salita ng Diyos. A life of faith that is dedicated unto God. A life of faith that is separated for God's use. You start to surrender your life. Binigay mo ito para kay Lord. You let God and let go sa inyong trabaho, sa iyong business, at ito'y hahawakan ng ating Panginoon. Pangatlo, desire the promised crown. Sa Roman Empire, meron silang 3 crowns. The crown of iron, crown of silver, and the crown of gold. Pinakamataas dito is crown of gold. Sa ating mga Kristiyano, meron tayong grace, joy, glory. Ngayong umaga, gusto kong i-challenge kayo. May dahilan para lumago at maging matibay ngayong taon kasi may 4 na pangako ang Diyos na crown na nag-aantay sa iyo. Number 1, the crown of righteousness sa mga taong ipinaglaban ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin ito. Kapag nanatili tayo doon sa pagkakataon na sinubok tayo pero hindi tayo umatras at ang ating buhay ay ating isinandal kay Jesus Christ, and we have to fight a good fight of faith. Sabi ng Bible, meron kang crown of righteousness. Pangalawa, crown of glory. Ito ay binibigay sa amin at sa mga Bible study leaders. Yung pong taas ang mga kamay ng mga Bible study leaders. Sige po, taas ang kamay. Lahat kayo may crown of glory na nag-aantay doon sa langit. Dahil po inalagaan natin yung mga tupa ng Diyos. Tayo yung naging daan para sila po ay palakasin. Yun po yung crown nag-aantay sa atin according to 1 Peter 5:4. And then, the crown of life. Ito'y binibigay sa mga taong hindi umatras. Sa gitna ng mga pagsubok, tuloy lang. At hindi tumakbo, kundi binilang nilang kagalakan kahit sa gitna ng mga pagsubok ang maglingkod sa Panginoon. At ang pang-4 po ay crown of, wow, ano po yung crown of rejoicing? Ito yung mga nagdadala ng mga tao kay Jesus Christ. Tingnan nga po natin sino yung marami nang naimbita dito sa church. Taas ang kamay. Sige po, huwag kayo mahiya. Yan po, yun, mga yun, sobrang daming nadadala yan. At marami pang iba dito sa inyo, nahihiya lang kayo magtaas ng kamay. Sa darating po na pagbabalik ni Jesus, maniwala kayo, there will be crown of rejoicing na ibibigay ni Lord sa inyo. Dahil walang isang kaluluwa na mawawalan kayo ng gantimpala. Dahil dinala mo siya mula sa buhay na papunta ng kapahamakan patungo sa buhay na pinatatag ng ating Panginoon. Ngayong umaga, I want you to be strong. Mag-start tayo ngayong taon na tayo ay matatag. Matatag sa ating pagtitiwala sa Diyos, matatag at malakas na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Strong in serving God. Strong even in the face of trials. I want you this year that you will be strong even in the midst of untoward circumstances. Makikita sa inyo, walang atrasan, walang ayawan, dahil ang iyong puso nakahanda para maglingkod sa ating Panginoon. I want you to be strong this year, na ikaw ay magiging malakas, magiging mahusay, magiging matibay, kahit po sa paglilingkod sa ating Panginoon.
na maraming makikita tayo ng mga members of the church that are involved in the ministry. Hindi mo kailangan maging elders at deacons or pastor. Ang kailangan lang ni Lord, handa ka maglingkod sa Kanya. Nais ni Lord ngayon, maging matibay ka, matatag ka, at malakas ka. Sabi mo sa katabi, malakas ka. Manalangin. Mula ngayon, palakasin natin yung ating panalangin. Malakas ka mag-pray. Malakas ka lumapit sa Diyos. At panghuli po, malakas ka magbigay. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, malakas ka magbigay. Amen. Kasi po yun yung pagpapahala. Magbigay ka at ikay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, nag-uumapaw. Malakas ka kasi palalakasin ka ng Diyos. Mari bang tumayo tayong lahat?